yo, this is Media TV. Pinoy, based in Canada. I'm now sharing life everyday vibes. Canada stories with the... Magandang buhay, magandang umaga sa inyong lahat mga kaparikoy. Magbe-breakfast tayo at habang gagawin ko yung breakfast natin ay magkukwento din ako. Sasabayan natin ng kwentuhan, 'di ba? Sa umaga. Masarap yan habang kumakain. At sabayan natin ng pagka-marites. At bakit nga ba mahalaga ang mga bagay-bagay na yan. Pero bago ang lahat, ay ang lulutuin natin ay fried rice with sweet corn. Okay, mga kaparikoy. Dahil marami tayong mga tira-tirang pagkain at lutuin na din natin. Walang tumpik-tumpik. Kailangan gawin na natin para sa ganun magamit pa yung mga hindi natin magagamit. Gaya na lang ng bahaw. At gaano kahalaga ang bahaw sa umaga. Oh, di ba? Totoo yan. Totoo ba yan? Oh, di ba? Tara. Umpisahan na natin. Luto tayo ng sinangag. Yan, may mga bahaw tayo. Carrots. May corn. Tsaka ano pa? Di itlog. Sarmagan. Yun lang. Yo, this is Media TV. Pinoy, based in Canada. I'm now sharing life everyday vibes. Canada stories with Pinoy pride. Experience thoughts that out on the scene. Hollow content, you know what I mean. No Media TV, let's go. Life in Canada, I'll let you know. Subscribe, like, share, sabay sa journey. Real life stories dito sa Nel Media TV. From winter snow to summer shine, Pinoy in Canada, this life is mine. Kwento ng buhay, simple or deep. Join the adventure, memories we'll keep. Now Media TV, always real, always free. Pinoy heart in Canada, come and see. Now Media TV, let's go. Life in Canada, I'll let you know. Subscribe, like, share, sabay sa journey. Real life stories dito sa Nel Media TV. From winter snow to summer shine, Pinoy in Canada, this life is mine. Kwento ng buhay, simple or deep. Join the adventure, memories we'll keep. Now Media TV, always real, always free. Pinoy heart in Canada, come and see. Oh, 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 oh. Now Media TV, let's go. Life in Canada, I'll let you know. Subscribe, like, share, sabay sa journey. Real life stories dito sa Nel Media TV. Yan, magandang umaga mga kaparikoy. At ito na ang ating fried rice. Morning breakfast. At samahan natin ng galunggong. Yan nga pala ang ginawa ko dito. Ay nilagyan ko na lang ng chopped carrots. At saka sweet corn. Meron kasi kami mga leftover na sweet corn dyan. Isang buo pa. So, ginagrind ko na para may halo lang. Para sumarap. So, mostly, ginagawa ko to kapag kain
tambak na kami sa bahaw. Kasi mahirap kain na yung bahaw lang, di ba? So, ang ginagawa, iniipon ko yan. Gagawin natin na fried rice. At ito na nga. So, fried rice with egg and sweet corn. So, samahan natin ang galunggong. So, bali ang mangyari niyan yan ay fried rice with galunggong. So, yan talaga. Take note, masarap. Alam nyo kasi, hindi naman na natin kailangang lumabas para talagaan mag-breakfast lang kung saan saan. Pwede namang nasa bahay lang. Gagayahin mo lang kung ano yung nasa mga restaurant. Pero mahalaga pa rin talaga yung magkakaroon kayo ng bonding sa labas. Hindi lang lagi dito sa bahay. Hindi naman mahirap na kung paano gumastos ka ng paminsan-minsan para sa pamilya mo, para lang may labas din sila. Kasi iba pa rin talaga yung nasa bahay lang, dito lang. So parang boring. Kaya minsan dapat sa labas at kakain kayo sa labas. So kami, ako, pag kumakain mo sa labas, masyadong malikot ang mata ko. Hindi na ako kumakain na yung kinakain ko lang kung ano yung in-order namin. Hindi. Bali yung ginagawa ko ay tinitingnan ko kung ano yung mga bago nila at tinitikman ko kung ano yung magiging lasa. Din pinapasok ko yan sa kukuti ko. Then, saka ko alalahanin pag nagluto-luto ko, saka ko alalahanin kung paano nila niluluto na nagiging masarap. Yung kagaya nun. Ganun ako. Hindi lang yung nakain ka sa isang lugar na which is para sumaya o para mag-enjoy. Beside dun, tinitingnan ko kung paano nila ginawa. Kasi minsan pag nag-crave ka, gusto mo rin mag-create ng sarili mong sayo na gusto mong magaya doon sa pinagkakainan nyo o kahit saan man. O diba? So, which is malaking tulong. Kasi hindi naman lahat, dahil lahat ng oras ay makakalabas kayo. Lalo na dito sa Canada ay parating na yung winter. At pagdating ng winter dito, talagang tatamarin lahat ng tao. Hindi na ilalabas mo pa para manatili ka na lang sa loob ng bahay. So, isipin mo na lang na nakakulong kayo sa isang bahay for how many months? So, ang winter dito mag-start ng beer. Ano na ba? September ngayon. Papasok na. So talagang totally, yung bagsak na na November. So, mas marami ang buwan dito ng winter kaysa summer. Yung tinutukoy ko ngayon na November mag-start ang fall, bagsak ng snow, ay doon yung pag-start pa lang ng bagsak ng snow, pero totally, winter na talaga ng October, yung mga ganun na buwan. Ano na talaga yan, malamig na yan. So lahat ng tao ay nasa loob o mostly yan. Wala nang nasa labas, wala ka nang makikita. Pag lumabas ka ay parang ma-feel mo na parang nasa isang ghost town kaya. Parang ang laki ng community pero walang taong naglalakad. Diba? Ganun, imagine nyo, lawakan nyo lang yung isip nyo. Para kayo naglalakad na, as in talagang parang nandun kayo sa The Walking Dead.
na wala mga tao sa labas. Walang namamaliki. Kasi nga, ganun nga ang winter. Kaya medyo yung haba ng buwan ang nilalagay namin sa bahay. So, di ba? So, kung ano pa ang mga pwede mong gawin nasa loob para hindi ka maboboard. Ganun. Kaya, dito sa amin, lalo sa bansa na to, sa mga malalamig na lugar, uso ang depression at saka anxiety. So, which is, naintindihan na ngayon yan sa Pilipinas ngayon. Yan ang isa sa mga minsan ay hindi nakikita ng tao noon. Pero ngayon binibigyan na lang ng pansin, bilib ako. Ngayon nila naiisip ngayon na ang anxiety at saka depression sa atin ay laganap na pala. Laganap kasi hindi naman nila napapansin noon. Ang akala nila ay normal lang. No. Dito, ay napaka big deal dito yan. Sa Canada. Pag nagkakaroon ka ng sakit na gano'n, ay di lang lagas ng buhok na abutin mo. May mga tendency pa, pag di mo makakayanan, ay magkukos pa ng suicidal yan. Yun na wag nang gagawin. Dahil may iba dyan, marami sa atin ang gusto pang mabuhay sa mundo. At marami pa sa atin ang gusto pang explore, adventure. Mga adventurers na. Gusto nilang maabot, gusto nilang nangarap. Marami sa atin. Which is, yun yung mga tao na minsan ay nasa bahay na lang, kumbaga. Pwedeng may sakit, pwedeng disabled, o di ba? So, what more na bakit kailangan mong tapusin ang buhay mo sa ganung paraan lang, di ba? Maraming gustong mabuhay ng matiwasay, maayos, malusog, para magawa nila yung mga bagay-bagay na hindi pa nila nagawa sa buong buhay nila. Imagine yun. Samantala marami sa atin, o iba, na-depressed, suicidal na, nag-suicide, Imagine yun, di ba? So, papasalamat tayo na nandito tayo, na malusog, maayos ang pag-iisip, maayos ang family, nakakalakad, napupuntahan mo kahit saan. Di ba? Napaka-gifted, napaka-blessed na natin. Totoo lang. Kaya kung kayo dumanas naman kaya mga ganun, ay dapat strong. Palipasin nyo lang. Kaya mahalaga dito yung kung kayo makakaranas kayo, halimbawa na lang, mahalaga dito yung pumasok kayo sa isang mga religious group. Napakalaking tulong. Niwala kayo. Napakalaking tulong. Yun naman sa din ang isa sa purpose ng mga religious organization natin. Kung saan tinuturo nila kung ano yung mga dapat, paano ka makakabangon, kung saan ka bumagsak. Kasi kung wala yung mga yan, tandaan nyo, napakahirap. Kagayon, napakadali lang magsalita, pero kapag kayo nangyari mismo doon sa isang sitwasyon, ay napakahirap. Baka itatanong nyo, ba't ko naman nasabi yun? Nagkaroon na ba ako ng experience na ganun? Oh yeah. Kaya nga nagkaroon ako ng experience pagdating sa ganun.
So, kaya mahalaga yung experience. Kapag nagkakaroon ka ng experience, mga kapare ko, lalong tumitibay. Lalo kang tumitibay pagdating sa mga kanyang mga problema. Alam mo yung dapat mong lulutusan. Di gaya ng iba kung sakaling nagkaroon ng matinding problema ay parang di mo na halos makakausap. Or halos hindi na sila masyadong kalakwento. Which is, hindi naman talaga dapat. Ang dapat naman talaga sa buhay na dapat hindi mawala ang pagiging marites. Kaya, akala nyo lang yan na pag sinabing marites ay parang kwentuhan walang kwenta. Pero, sa totoo lang, ang laking tulong yan in terms sa depression o anxiety. Pag ikaw marites ka, nasasabi mo lahat ng mga saloobin na meron ka na sa'yo. So kapag nasabi mo, na-express mo yung feelings doon sa kapwa mo, luluwag yung pakiramdam mo. Di ba? Nai-release mo. Kaya, napakasarap. Kaya hindi pwedeng mawala. Bumuha mo ang mundo, pagiging marites, ay nandito na yan. Hindi pa naimbento yung tubig. Ay pagiging marites ay naimbento na yan. Kailangan mo lang gamitin sa tama. Di ba? So, alam niyo bakit nakakatulong yan? Di ba? Sabi ko nga sa inyo, oras na na-release mo yung isang bagay na nasa loobin mo, ay gagaan ang pakiramdam. Parang ang nangyayari ay parang pinasa mo lang ang problema doon sa kapwa mo. Yung mo namamalaya na na-release mo pa na yan. Subukan mo itago ang isang bagay na hindi mo pwedeng sabihin. Masakit. So dahil sa sakit na yan, magkakasakit ka din. Ito, sample na lang. Payo to sa mga doktor. Okay, base na sa na-experience ko sa mga iba. Okay, doon na lang sa mga nagka-cancer. Doon tayo papunta. Ang number one nagpapalala sa mga ganong bagay at depression. Kasi pag nagkaroon ka ng matinding sakit, manghihina ka. Diba? Manghihina ka. So kapag manghihina ka, yung immune system mo at yung parte ng katawan mo ay manghihina din. Yung fighting spirit mo ay babagsak din. Diba? Wala nang lalaban. Parang yun yung sabi nila na parang gumuho na yung mundo na narinig nila yan na ikaw pala may ganito na sa karamdaman. Pero sila lang matinding payo na hindi pa nagagamot. Wala sa scientific yun. Ang sabi lang na huwag isipin na may sakit ka. Mag-enjoy ka lang. I-enjoy mo sa mga bagay-bagay na alam mo na may patutunguhan o may kahinatnan yung ginagawa mo. Ganon. So, magbibigay tayo ng sample. Kunwari, meron ka nga ganon. Bakit ayaw mong gawing mag-adventure na lang or mga nature, climbing, mga kung ano pa, kayaking, swimming, dami. Pwede mga activities, tutulong sa mga tao, ganyan. O mga nangangailangan, dami. Hanggang sa makakalimutan mo yung mga bagay-bagay na meron ka. O, di ba?
So pati yung genes mo, pati yung nasa pangatawan mo, yung fighting immune system mo ay lalong lumalakas. At tatalunin niya kung ano yung mahina doon sa katawan mo. Pagka ganun na mangyayari, pwede pang mag-survive ka. Huwag lang yung sinasabi ko na pag nagkaroon ka ng karamdaman na ganun sakit ay 75 o 80 years old ka na. Eh, normal lang naman talaga ng isang tao na hindi naman talaga lumalaban ng immune system ng ganong edad. Di ba? So wala talaga survival sa ganong edad na, syempre. Kahit ano ka pa kayaman. Kaya nga sabi nila, hindi mo madadala yung yaman mo at pera. Kasi pag umabot ka sa ganong mga edad na yan, eh asahan mo. Kahit naman siguro ako aabot na ganon, magpatuklaw na lang ako ng ahas siguro. Di ba? Pero kung mga edad mo na bata pa, 30, 40, mga ganon, marami ka pang kakainin bigas, ilang taon pa, o kung 40 ka, 60, 40, 50, 60, 70, may 30 years ka pa. Imagine yung 30 years na yan. Gaano kahaba yan sa buhay mo. Oh, di ba? Enjoyment talaga ang pinakamaganda at healing process ng mga ganung mga bagay. Yan. Pagiging marites, oh, imagine nyo yan. Oh, masaya ang mga tao naman, di ba? Kwento ng kwento, akala mo na nagkukwento lang sila, pero nirelease lang nila kung ano yung meron lang sila. Alam mo yun? Kasi mahirap nga namang ikimkim mo ang isang bagay na hindi mo masasabi sa kapwa mo. So, para kang nagtatanim tuloy. Nagtatanim ka ng masama doon sa sa loob ng katawan mo, at anong aanihin doon? Kung tinanim mo na sakit, ay aanihin mo sakit, di ba? O, kung iyan ipunla mo, itanim mo at palabas, pag tumubo yan, ang bunga maganda, di ba? Okay, so napahaba yung kwento natin, pero huwag kayong bibitaw mga kapare ko. At sa mga bago sa aking videos, please comment below. At huwag kayong makakalimot sa aking mga videos. At share, likes, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Kaya dito lang sa Buhay Canada!